To everyone who are here this morning, expect something from the Lord. Amen? So, ang atong text kaganihan, nagingon siya sa 1 Peter 5:8 and 9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. King James Version akong gibasa. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So din hino, klaro kayo ba? No? Kung atong basahon, bisang pag ang mga pulong din yung dimension, klaro kayo nga nagpasabot o nagpaila ba? Nagpahinumdom ka nato nga, dili sa kalibutan nga atong gipuy-an, naagyutay kaaway. We have an enemy. No? Ang description diri, a roaring lion. That is our enemy. Walking about, no, galakaw-lakaw, gangulob, gatingog siya, seeking whom he may devour. So every day, ang atong kaaway, which is si Satan, kada adlaw gyud galakaw-lakaw lang siya, gatanaw siya, kinsa gyud ang iyahang tukbon. So kada adlaw naa siya'y tahas, naa siya'y objective, naa siya'y goal, nga naa siya'y somebody nga iyahang ma-destroy. Kaya siya man ang gi-describe niya sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. So ang kawatan nga gi-mention din ha is Satan. Muna siya atong kalaban, all time, number one enemy nato. Muna nga bisan tud ang plano ni Lord sa atong kinabuhi is life abundant. Diba Jeremiah 29:11? Muna siyang plan ni Lord, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. That is the plan of God for us. Nice kayo ang plan ni Lord, pero dili gid siya 100% mahitabo sa ato, mintras naa pa ta diri sa kalibutan kay naa man gyud kontrabida. Kung kita ang bida, naa gyud kontrabida. Yang kontrabida si Satan man. And he will do anything sa iyang power nga iya gyud ang ma-destroy. Yagutang maguba. Muna nga kada adlaw kung ang Ginoo iyang business nga unta kita madasig, kita paday nga mag-alagad sa iya ha. Ang kalaban pod sa Satan, he's just like a roaring lion, walking about, roaming around, seeking whom he will devour, no? Dili kaning word nga devour mas kuya panis kanang usap kani kay kutay kusi-kusion, kunis-kunison gud ka ba? Ingana gud ka kanang kaseryoso ang yawa nga gubaw natong kinabuhi. For that, ang atong tema, mag-ikot ta din hang idea, as children of God, nga pa dinhi tungod kay naaman tay kalaban, naaman tay kaaway, which is Satan, that every day is planning something kanang bad in our lives. So as Christian or children of God, because we have God, and God is our partner, and God is our protector, and God is in our side. As Christian, what shall we do then? So ang tema nato nagaingon, what children of God must do today to live in victory? Okay? So what children of God must do today present tense, to live in victory. Unsay buhaton sa mga anak sa Ginoo. Kita anak man ta ni Lord. Amen? How do we know that we are the children of God? How sure we are that we are the children of God? We are so sure of that we are the children of God, and we can say that we are the child of God when we receive Jesus as our Lord and Savior. There and then started our relationship with the Lord. So ato yung siguruhon nga naa si Jesus Christ sa atong heart. Otherwise, basi unyag ni angkon-angkon lang tanga anak sa Ginoo, pudili gyud ta anak ni Lord. Kini siya nga promise, kini siya nga word, mas ma-reinforce man ni siya kung nagyud ta relationship kay Lord. So what children of God must do today to live in victory? We want to live in victory. We want to have a victorious life. Gusto gyud ta nga kanuna yun ta magmadaugon, gusto ta nga malipayon, hapsay lang ang tanan. Pero sama lagi sa gingon ako sa inyo ha, hangtod naa pa ta niining kalibutan na dili gid mosugot ang atong kaaway nga si Satanas nga magmalipayon ta or magmalampuson ta or magmadaugon ta. That's why he will do anything by all means to really hinder us to have a victorious life or victorious living. So karong buntag, magisgot ta, tulo lang gyud ka step unsa atong buhaton as Christian, as child of God to live in victory today. Okay? Nya
samtang nag-study ko ani actually kanang word nga vigilant ba nga gigamit sa King James nga version. Taud-taud na ginako ni siya nga kanang word gani nga permanente gid gani mo bagting sa akong hunang-huna. Katong last month pa nya be vigilant, be watchful na ba. Nako nga, Lord, nag something about this word ba? So, kadi pa man ako schedule nga magwali, ko nga ako gini siyang i-keep o sa nga specific nga word ni Lord for this word. Mato nga, sa dihang nag-study ko ani mga karon nga si Manaha, nag-study ko, niya, sikog paminaw sa Ginoo, nga be sober, be vigilant. Kabalo ba gid mo nga, gitest gid ko ni Lord aning be vigilant and be watchful? Kanang magbantay gyud ka ba? Kana bang kung pwede pa magmaigmat ka ba? Kinahanglan walay room for any kanang bad things that will happen to you. So kani siya nga word gud keep yun ako ni siya, ako ni siyang gina-pray kanon ni Lord unsa ako ni siya pag-expound, unsa gid imong specific nga word ani for your people kay nagtuko it is not for me alone but for everybody. Okay, mo na nga sa ding ako ni siyang gisadihan yan finally na human na gyud ako akong outline kagahapon lang gyud. Nya naagyoy ka ng grabe ba nga gi-allow gani si Lord nga akong masinatian personally ako ni siyang i-share sa inyo kay para at least ma-aware pod mo ba nga kung ako man gani kung ako kung kami ni Pastor di nga grabe na gyud mi ka watchful ka mainampuon kuming kag moampo sa espiritu mag-speak in tongues nahimo na gyud mo ng lifestyle and yet nakabinta pa gyud ang yawa ba. Nakahimo pa gyud siya kanaganing tumbling gani sa among kinabuhi. Kaya lang diha lang gyud siya kutob. Sama gani sa ato ang gibasa karon, it's just like a roaring lion. Mura ba gangulob lang, bagatingog lang. Pero ingon panguban nga mga preacher, kanang lion siya pero wala siya ngipon, nga di gyud siya kapaak nato. Makahadla o makahadlok lang siya pero never gyud siya maka-destroy sa atong life kay si Lord man ang atong kauban. Mas gamhanan man si Lord kaysa iya. Amen. Munang as testimony, kanang nagduha-duha ko ako ba ni siyang i-share or dili, pero briefly ako lang yun siyang i-share. Para at least makabalo mo ba sa ako aganing na sinatian nga challenge, bago lang yun kayo kagabi lang yun. Yeah. Mato nga, nag-meeting ang mga pastors, o niya, ako man ang nag-take note sa minutes sa ilang discussion niya. Gabi na, mga hangtod siguro mga alas 8, mga 8 o'clock minahuman. So wala jud ko'y time kayo nga mag-entertain og other things. Kay nagapaminaw man ko, kay in case na kulang si Hani nga, i-mention mo, sulo mo sa, mo singit man ko ana. Mato nga, while ka nang nagapaminaw ko, kay si Hani man ang nag-preside, na nag-text sa kuha. Niya ako po siyang ipangutana, hello dear, ako ba kay accommodating ba kay ko labi na ka naging dugay na kay nga mga friends nga, wala ganin ako na contact with, o niya mo share, mo hi, hello sa kuha. Hello, Ma'am Beth. Hindi po ka, hi, hello, dear. Kumusta? Kanang short lang kaya mong convo niya. Mato, siya nga, okay lang po din niya. Kabalo ko nga, ihang lugar is layo. Okay, maayo. Pag amping diha, akong word kasi kay amping, amping, blessing, shalom, maragin akong word. Then all of a sudden na ako'y kanang weird nga feeling ba? I know it is the prompting of the Holy Spirit. Na ako'y gut feeling ba nga, there's something wrong in this kaninya account. Muto nga, di-out na ko siya for a while. Ato ko sa iyang igsuon, nangutan ako na ko nga, taga-ibag ko kong latest profile pic sa imong igsuon, kay ni-prompt manggod siya sa kuha niya. Sabi, akong gi-browse ang among convo. Last nag-conversation me last 1 year, or I think 2 months ago. So nga dong all of a sudden, nag-text siya sa kuha, kumusta? Yan ako feeling ba nga, lahi gid akong gibati ba? Pero chat ko sa iya mga 7 or 6:30 in the evening, si Hani, sige po siya discuss. Muto nga, ni-text ko sa igsoon, tagay ko new profile pic niya, kaya na ako'y lahi ang gibati mo nga, pagpadala sa iyang profile nga picture, dili na good, pero before gipadala sa iyang igsoon, ang profile nga picture, ningon siya nga, hala, kana ba yung account sa akong ate, Mambet, kay gihack na siya. Siya, naku ha, sinasabot nila, gubo ang akong pagbati, mo to pag, yun ako, okay, thank you, niya ko niya, gibalikan ako to siyang account, giblock na ko siya dayon. So wala na to, kampante na ako, giblock naman ako. Nya, pag man ako black, paminaw na po ko sa wali ni sa ilahang meeting ni Pastor Ding. Nya, sina ko halos 8 o'clock na. Taud-taud ni abot si Kuya Chris. Nya, na mga conversation nga ni sulod sa iyaha daw nga using my account. Nangutana nga kumusta namang kanak, asa namang kanak, nga pati ang akong among alalay nangutana nga kanang Mambet na anabaya si Kuya. Nya ang tubag using my name siya nga wala pa baya. Itubag daw ko nga wala pa baya. So natingala akong kauban sa balay nga, hala,
Sa may tubag ni Ma'am Beth nga, nang inform lang man kung nga naa na si kuya, yung ihapong tubag, wala pa baya. So yung kita na yung profile, ako man yun ang profile. So wala lang po ang akong kauban sa balay nagtagad. Kay kuya na ko medyo na-alarm kay na siya kay store na nagtawag sa iya nga, kuya, nag-chat sa kuha nga, apo daw siya ni Ma'am Beth o ni Pastor Ding. Apo ha? Apo ni Ma'am Beth, di lang yun siya nagkamali. Baka nga nung apo pag of all ba nga, pag nang minyo ni akong anak, may ito, uyab na lang to ba kayo? Okay na lang. Apo man yun. Kanang, kuya, gitawag yun. Nandungan ako ilang convo nga. Nag-seek siya og help. Manya, ipadala na sa iyang Gcash, urgent daw. Muting si kuya nga, ha? Sige katawa si kuya. Siya nga, apo yun nga. Wapamangani mi na nga minyo. So, imposible yun na nga mangayo og kwarta ang apo. So, from there, and then na-alarm na mi. Hala, grabe na yun mong kasikas na kukuya na mo to nga. In short, to make the long story short, na-hack ang akong account. Dili na ako makalagin sa akong account, dili na gyud tanan. Kay gusto nila ba nga i-retrieve, gusto nila nga i-rescue, gusto tanan na lang gyud gihimo. Tabang na sila dito ang atong mga IT dinhi. Dili na gyud kay bright siya ba, medyo bright pero medyo lang. Kay dili ba gyud siya mas bright kay Lord. Muto nga mong gihimo, gi-inform dayon gi-post sa FB nga kung naay mag-convo sa inyo ha, nga nang seeking ka na mga kwarta ayon yo gi-entertain kay definitely dili gyud na ako. Muna nga kani ako ni siyang gi-share for you to be informed ba. Nga ako ang account karon is wag gyud siya giwala gyud nako so wala ko'y Facebook account, dili na ako active sa Messenger karon. As to when ako na siya balikon, wala pa ko kabalo kay di man pag ko hilig og Facebook. Munin ko ba nga nganong ako pag of all the people nga ako dili man jud ko hilig og kanang Facebook. Pila nagko kay years nga wala ako naga-Facebook. Usay mo open lang ko kay mo greet yung mga birthdays, usay mo hatag ko ganang mga kanang motivation sa mga leaders nga nag-job sila pero never gyud ko nag-spend og time mag-open og Facebook. For one reason, di ko ganahan usay sa mga feeds sa Facebook. Pero inko nga, Lord, why me? Ano ako pag of all people nga na-hack akong account. So kung in case hack, karong mga abot nga mga adlaw na yung mga kamoy mismo masultian mo or i-chat mo nga manghulam ko kay kasagaran pareha man ang linya. Na kay kwarta, anak, na kay kwarta friend, tagaan ta ka og kanang Gcash, lamas ako ani nga certain amount and then ulian ta lang ka ugma. Motayin ko nga dili jud ko manghulam. Not because daghang ko kwarta, pero kung ako na ipanginahanglan, muuna kog duol sa Ginoo, kay siya man ang akong ultimate provider. Never gyud ko, not even once, niambot sa akong unang-una, kung na ako'y pagkukulang, na ako'y mga kakulangon, mato ko sa akong makaila, bisan sa inyo ha para manghulam. Kay kabalo ko, kung na may mga kakulangon na man usay mga makapito sa kinabuhi, mas duulo na ko si Lord, kay diha na ako makita, unsaon niya pag-display ang iyang gahom, pagtagbo sa among mga pagkinahanglan. Muna mga igsuon ha, please, tabang mo og relay ani nga message nga dili na ako ang mangayo og kwarta ninyo. So kung tayo i-text mo kay sipa man gyud siya karon hangtod kagabi alas 12 pa siya send nga manghulam siya, please i-block dayon kay amo na siyang report as hacked. So na-hack ang akong FB account. Muna nga nagkatawa ko kay kung halak ka murang man gyud og kana ganing nitugma sa pulong nimo Lord karong kabuntagon para kanatong tanan sa 1 Peter 5:8 pero ako man gyud ang una gitestingan to be vigilant, to be sober. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Gitestingan jud ko niya ba? Pero maay na lang gyud kay mas gamahanan si Lord, ang wisdom ni Lord ba? Mas prevailing yun siya nga, dali na mo na-arrest, dali na mo na-address ang issue. Muna ka itong naka-feel o ka ng discomfort over this matter, sorry kaayo, kabalo ko ba nga, ang yawa, kutob lang yun siya dinha, pero dili na siya makahimo pagdako nga damage, kay mas gamahanan si Lord sa atong kinabuhi. That's why, mas the more ko bang na-excited ka, Lord, tama gini siya nga word para sa among tanan karong kabuntagon. Because as Christian, tungod kay kita mga anak sa Ginoo, tungod kay naapa ta diri sa kalibutan, we are still living in this world that is full of wickedness and lies. Kabulo man gyud nga kining kalibutan, ang hari-hari diri ang Satanas man gyud, di ba? Pero hapit na iyang katapusan, hapit na siya i-judge ni Lord. Pero samtang niya pamanggod ta, mahimo niya tang biktima niya ba? Sa iyang mga wiles of lies, sa iyang mga scheme ba. Muna nga, this is actually a sweet reminder, no? A gentle reminder for us, mga anak sa Ginoo, how to be or what to act, especially when time comes that we are being tested by the devil itself.
itself ginako siya. Okay? So, ingon pa dinhi, ang first na tong buhaton, what children of God must do? So, pangutan naman siya, today to live in victory. So, di lang kahit maglayo sa atong text, unsa atong buhaton? Para di ta mahimong biktima. Hinuno mahimutang madinaugon. Because when God created us, He created us to become great. We are called for greater, we are called for more. Kung naman siya ginaalaw ng mga circumstansya, that's part of shaping us, a molding process for us to become a better version of ourselves. But definitely so, si Lord, dili gyud ta niya i-destroy. Only Satan will try to destroy us. But praise God, he cannot do it because God is with us. Who can be against us? Amen? That's why, what children of God must do? So kita niya, kita ang gi-address ni Lord karon mga pahinumdom ni siya. Unsang dapat natong buhaton karon para magmadaugon ta, para mahimutang dili biktima sa circumstansya kundi kita ang magmadaugon sa kanunay. Number 1, there are some characteristics that a child of God must have to be victorious in his life. So characteristic of a child of God to have a victorious life. Number 1, di ta maglayo sa atong verse. Number 1, be sober and be vigilant. Diba? 1 Peter 5:8, ingin siya, be sober, be vigilant. Sa NIV nga version, ingin siya nga, be self-controlled and alert. Like pa yung word nga gamit. Pero mas gusto na ako ang be sober and vigilant sa King James Version. Now, if we say sober, kaning word nga sober, ato sang sabton ha, unsay buti pasabot ini. Mura ni siya buti pasabot ka kanabang you have to be steady. You have to be quiet. You have to be serious. You have to be calm. And exercise right sense of mind. Kaya kanimang kung be sober, opposite ni siya sa kanang tao nga drunk o kanabang nahubog ba. Ato ipakita ang scenario ha. Ang tao nga hubog, basta hubog ganina siya, kasagaran sa tao nga hubog niya, liyo na kay, daghan na kay siya kanang nainom, ang tendency gud ana, mawala siya sa iyang wish you, no? Dili na siya makapangisip og tarong. Unya, ang tao nga hubog, dili na siya kalma. Daghang kung nailan kani ato nga maayo kaayog mga kurso, professional, mga attorney, mga engineer, or unsa pa diha ilang mga kurso, pero kadang mahubog gani, mawalay batasan, mawalay buot. Nadyo ko nakita kani adto. Di lang ko magsulti name nga, nangaon mi one time sa barbecuehan. Unya, dako kay siya higher position diri sa city iyahang gilingkuran. Unya na siya makauban niya sa konseho, nanginom sila tapad mi og lamesa. And then sa diyang nahubog na siya, nitindog kalit niya, nagsayaw-sayaw bisag walay music. Bago may nagsayaw-sayaw, nangihira siya bisag asa. Kay ang tao magud nga hubog, mawalay batasan, mawalay buot. No, dili sila kahuna-huna og tarong. Ang ilang mga aksyon sukwahi na sa dapat nga moral nga mga nga kanang gawi. Muna nga sa dihang niingon ang Bible nga unsang dapat natong buhaton as child of God, we have to be sober. Ang buti pasabot ana, dapat kalma lang ta. Dapat ang atong focus, ang atong sense of thinking must be straight, must be steady, so that we can think good and we can do good, we can apply things good. Maayo ang atong mga aksyon. Muna nga, kinahanglan, kita nga mga Kristohanon, karong mga panahona, tungod kay ang yawa manggod, nagahimo siya sa iyang mga pamaagi ba, nga i-destroy gyud ta, usahay gubaon niya ang atong mga hunang-huna. Kaya atong hinumduman, ang atong mind is the battleground of the enemy. Diha first mag-inject si Satan og mga bad thoughts. Diya siya mag-inject, diya siya magbutang, mga butang nga, kasagaran dili gud siya maayo. Kung di ta kalmado, dili ta relax, dili steady ang ato ang mind, dili ta sober, dili ta self-control, dili ta discipline. Na yung mga tendency nga, kung unsay mo abot sa atong hunang-huna, may atong buhaton. That's why the Lord reminds us this morning, ang first natong buhaton para magmadaugon ta, niining atong gira sa kinabuhi, ning atong pakigbisog sa kinabuhi, dapat kalma ta. Dapat atong ibutang atong sarili, atong i-position atong sarili diya sa presence ni Lord. Under the control of the Holy Spirit. Later on, ato na siyang madiscuss.
Another verse nga mo reinforce ani nga idea. 1 Thessalonians 5:6 ingon pa dinhi. So then, let us not like be others, ingon pa dinhi, who are asleep, but let us be alert and self-controlled, no? For those who sleep at night, verse 7. So 1 Thessalonians 5:6 niya. Tapos 7, for those who sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled. No, gibutan ako siya, close and open parenthesis ang self-controlled. Be disciplined, be sober, so as not to involve in drunkenness. Putting on faith and love as a breastplate and the hope of salvation. Unsa may buti pasabot ani nga verse, kini nagpasabot pa nga kita nga anak sa Ginoo, we are the children of light. Diba? Sa dihang gidawat nato si Jesus as our Lord and Savior, before we are darkness, we were once in darkness, we live in darkness, we live in sin. But because of Jesus' death on the cross, He hung on the cross, He transferred us from darkness into His marvelous light. So we are no longer a children of darkness today, but we are the children of light. And because we are the children of light, ingon pa din sa verse 6, so then, let us not like be others. Dapat kita anak naman sa Ginoo, nagpuyo ta sa kahayag, di ta magpareha sa uban. Kay nagunsa man day ang uban, nagtulog, nahikatulog. But let us be alert, dapat mahimutang active, mahimutang ka ng discipline. No? Dapat dili ta magluya-luya. Ang word diri man gud nga asleep, mo siya figurative, symbolic word lang ba? Symbolical lang ni siya nga word nga nag-ingon ba kanang asleep matulog ba kana bang magluya-luya, walay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Usahay ka na bang ginapaminaw ang iyang sarili niya kung dili ganahan mo to sa church kay. Feeling niya kapoy siya, luya siya, niya katulugon siya mo na nga musukob siya sa mao nga temptation to sleep and to stay. Pero ingon pa dinhi, dapat dili ta pareha sa uban nga nakatulog. Now, atong una-una sa natural nga realm ba, kana sa natural lang nga kahimtang ba. Kung ang tao natulog, unsa man ang iyahang kahimtang. Kung kita tulog, example ng gabi tulog ta, unsa gyud ang atong kahimtang? Di ba? Mura na lang punta murag simi na taana kanang murag patay ba? Ang naaragyon ka ng, ang manifestation ng ginhawa ta, na siya kanang nagapampa atong heart. Pero kung atong tanawon ang kanang tao gadi nga nakatulog, murag gyud siya patay, wala man siya ginahimo. Tulog ra man gyud siya, wala siya ginahimo. Di ba? So ingon ana pud ang mga Kristohanon nga ang ilang spiritual nga life is asleep or nag-sleep, nagatulog, wala sila ginahimo. No? Yes, kalma tuod sila, pero di ba pasabot kay kalma lang ka nga, mo stay put ka. We have to do something for the Lord. Muna siya ang gingon din. Let us not be asleep, but let us be alert and self-controlled. Kita nga mga believers, dapat kita alerto ta kanunay. Dapat yun naagyot tayo ka ng, ipanila daw ka na bang sixth sense? Laban eh, anang nga sixth sense? Ako, I believe, we have to have the Holy Spirit to be always with us. Patagaan ta niya kanunay o ka ng promptings. So dapat yun kanunay ta alert. Dapat kita kanunay discipline. Yung sila nagbasa ko, nag-go over ko, aning lesson ako kagabi after the incident pa. Nako, Lord, nag-alert naman ko ba? In fact, sige ba niyo kung kampo? In fact, early in the morning, ang akong discipline gani, alas 4 pa lang, gabakod na ko, gabaktas-baktas na ko, pray in the spirit na ko. Pero nga nung nahitabo pa ni siya, because there is always a lesson for everything happened in our lives. And definitely so, it is just a call for us to be more alert, to be more sober, to be always put in our mind that there is an enemy. At any time, mutukob siya, muintay sa tuwa, mutempt siya sa tuwa. And what shall we do then? First, we have to be sober. And the next thing is, we have to be vigilant. Be sober and vigilant. Number 1 na siya nga point, usara na siya. Unsa man yung word nga vigilant? Meaning, awake. Magbatag yun ba? Watchful. Sensitive. Never be off guard. Be alert all the time. Di ba nakadugma ta ng ginatawag sa gobyerno na mga vigilante group? Di ba? Aba, I don't know kung nakadungog mo ana. Unsa may trabaho ng mga vigilante group? Sila kunuhay ang watch party group.
Ang ilang bugtong tumong og tinguha, pangandoy nga, ilang bantayan unsa ang mga katiwalian sa gobyerno. Nya kani sila nga mga group, kung nasa makita nga medyo feeling nila, dili maayo ang gihimo, dahil na silang gawas sa dalan, nya mag-strike. Ilang ipasiatab nga namin nakita, we discover na mga gitawag sa nga vigilante group, they are always watchful. Unsa ang mga butang nga gakahitabo, kaya lang ilang focus usa rapod. Ilan pong ginakritik ang gobyerno rapod. Pero hindi siya nga word nga vigilante group. Kung na may dapat vigilant, mas vigilant pa kaysa vigilante group sa kalibutan, kita nga mga Kristohanon. Dapat abtik ta maminaw ba? Dapat discerning ta ba? Unsa ang nagakahitabo sa atong palibot? Unsa ang plano sa kaaway sa imuha personally? Unsa ang plano sa kaaway sa imong pamilya? Unsa ang plano sa kaaway sa imuhang cell group or sa imong life group? Unsa ang plano sa kaaway sa imong network? Unsa ang plano sa kaaway sa imuhang clan or family? Because it goes on and on and on and on. Kay gusto magyud sa yawa nga i-destroy niya ang mga anak sa Ginoo kay nasayod man siya nga duol na lang gyud kaayo ang iyahang panahon. Hapit na siya hukungan sa silot nga walay katapusan. That's why double time siya. Ko nga Lord, grabe naman gyud ako ka-vigilant kay kani nga word Lord dugay naman gyud ni bagting sa akong una. But why it happened? For one reason, gusto ni Lord nga pukawon tang tanan, dili lang ako nga seryoso kayo ang iyawa karon pagguba sa atoa. Sa ginagmay lang ang mga butang kay atong tanawon ay discover kini ang ihak ang imong account, ang ilang buhaton, gamiton nila imong account unya ilahak makig-conversation sila, ilang i-connect. Mo-connect sila sa imong mga connection pod. Yang ilahag yung bugtong pangandoy tinguha mang warta. Kami naman sila pwede ko muhiram mo kwarta, pwede ka magpadala aning GCash number kay nagkinahanglan ko ani. Ingon ko Lord, nakita na ko naninaw na ko ba nga kwarta lamang gid ilang tuyo. Makakwarta sila gikan sa atua. Pero mas makahadlok ko ang tuyo anang tawhana o kanang nagplanog daotan sa atua, kalag na ang punteriya. Kay makahadlok kayo kung ang kalag na nato ang punteryahon. Gidi ta kabalo mo dipinsa unsa atong buhaton. That's why ginapahinumduman tan ni Lord kanunay, what shall we do then? Para dapat offensive ta, dili lang ta defensive. Sa ibuti pasabot na kung ana. Nga dili, kutob lang taba nga mo, paabot ang si atake sa yawa. Hindi ata magplano sa ato ang i-counter attack. Dapat offensive ta. Nga mahimo lang tang offensive kung naatay deposito o daghan tag deposito nga word ni Lord. Kaya wala man tayo ikaasdang sa kaaway. Ang word man lang yun ni Lord. Because the word of the Lord is kanang sharper than two-edged sword. Ang word sa tao, katawan lang na sa yawa. Kanang atakihon ta sa kaaway. Bisa pagkabalot nga iyahan ng atake. Kaya naman siya mga attack, spiritual attack sa tuwa. Kung atong gamiton ng atong word, nga wala ang power sa Holy Spirit, word lang na, diligin na siya mo effect. But when we use the word of the Lord, the Bible, diha nang epekto. That's why we have to be offensive. We have to be both offensive and defensive. And we can only do that if we have the word of the Lord. That's why over and over and over again, we keep on reminding you, encouraging you, compelling you to read your Bible and pray every day. Watch and pray. Dapat watch yun ta. Magiging watchful ta, mag-pray ta. Mark 24 verse 41. Atong basahon. Sa din ha. Matthew 24 verse 41. Unsa may giingon din ha? 42. Ay, Mark 14:38. Sorry ha, nagbali. Mark 14 verse 38. Unsa giingon din ha? Mark 14 verse 38. We are encouraged not only to watch and be watchful, be vigilant, but we have to partner it with what? Ingon pa din watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. See, we are further encouraged that we not only be vigilant, be watchful. But being watchful is good, but we have to partner it with prayer. That's why, watch. Na kuming kag-watch, manggod, no sa ibuti pasabutan na atong matasiga.
O bito nga na mga panahon sa itong mga prayers that na nga dili not all the time magpray ta nga magpiyong. Labi na kung atong prayer warfare. Atong masense nga na ang kaaway. Na siya gina-invade sa atong territory. So atong dapat buhaton, we have to be watchful and prayerful. We have to watch tan-awon yun nato. Kung sa iyang lihok. Yes, He will definitely move in spirit. But we have the power of God. We have the Holy Spirit to put into in our minds ba? Kung saan ang mga move sa yawa or move sa mga demonic move ba? Iyahatang tabangan, mga atake ani para magbadaugon ta. So watch and pray so that we will not fall into temptation because the spirit is willing but the flesh is weak. So be sober, be vigilant. Number 1 nga dapat buhaton sa ato ang nato para ang Ginoo tabangan ta niya nga magmadaogan. Another, number 2, sa dapat atong buhaton. Nagyapon sa atong verse, resist the devil. Balik sa 1 Peter 5:8. Inyo pa din be sober, be vigilant, because we have the enemy, the roaring lion seeking whom he may devour. Inyo pa siya, resist the devil and he will flee from you. Verse 8 lagi hapon. Resist the devil. Inyo pa siya nga, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Verse 9, resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. What is the number 2 nga dapat natong buhaton? Resist him. Ang gimension diri nga him, the devil. So para klaro na lang yun, number 2 nga atong dapat buhaton, o dapat natong isulob, para magmadaugon ta kada adlaw, not only to be sober and be vigilant, but resist the devil. James chapter 4 verse 7. Ingon pa din James chapter 4 verse 7. Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Diba klaro kayo, no? Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Now take note on this. Before we can resist the devil, what shall we do first? Atang basahon na, before we can resist the devil, before nato siya madumilian ba, kana bang dili gyud ta mo sugot ba, di ta mo submit sa iyang mga pamaagi. What shall we do first? Ingon pa ang verse sa James 4:7, submit yourselves then to God. So submission to God first precedes before resistance. Dapat atong isubmitar, meaning we have to surrender ourselves. Kaya in so doing, if we submit ourselves, if we surrender ourselves to God, it is just one way of telling ba nga, Lord, dili gyud nako ni siya kaya, I cannot do anything, Lord, without you. That's why I surrender myself to you. I submit myself to your power because you are more powerful than my enemy. Ay kung kita-kita lang mo yung tabang, akong i-resist ang yawa, igsoon katawan lang ka sa yawa. Kaya kita on our own, we are not that powerful. We have no power. Pero salamat sa Ginoo as we continue to surrender and submit to Him. Acts 1:8, ingon siya, then I will give you power, di ba? Sa dihang mo submit ta kay Lord, ya padayon ta nga mag-alagad sa iya ha, padayon ta nga mag-submit sa iyang power ug sa iyang mga pamaagi. Acts 1:8 ingon siya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So meaning, ang power yun gikan kay Lord. Muna nga, before na ito ma-resist ang devil, kinahanglan nga mo submit sa tasaya para i-empower ta niya. And the Holy Spirit will display His power upon us. Unya, in so doing, magmadaugon yun ta. Dili yun ta magmadaugon, nagsuon kung kita-kita lang, human as we are, weak yun ta. Diba? Weak yun ta, wala yun tayo atoa. Pero salamat sa Ginoo kay gina-empower ta niya every day. Munang it is very important that early in the morning when we pray, we have to acknowledge the Holy Spirit. Muna kung mag-pray ta, seryosohon yun nato nga, di lang pray nga, mura kag nagyamyam bang, Ginoo, salamat karong adlaw kay buhi pa ko. Ginoo, salamat kay nakamata pa ko. Lord, salamat kay extend mo akong life. Lord, salamat, Ginoo. Di lang kutob, salamat. Dapat atong i-pray, atong i-welcome ang Holy Spirit. Kay importante kayo ang presence sa Holy Spirit sa atong life. Dapat everyday partner nato si Holy Spirit.
Tagaan talang mo gamay nga kadang tips sa akong prayer ha nga proven effective gid siya ba nga. Makita gid ako lahi gid gani ang paglihok ni Lord sa among kinabuhi. Sa akong kinabuhi personally. Pag mata na ko sa iyong kabuntago, man ko good morning Lord. Oh, thank you Lord. Good morning Holy Spirit. I acknowledge you Holy Spirit. I welcome you Holy Spirit. I allow you Holy Spirit to move within me, through me today. I ask you to continually be with me. Muogin na ako mga prayer kanunay. Dili gyud ako na siya ginakaligtaan. Dapat dili ta makontento ba nga praying just in motion ba, balik-balik lang gani nga. Salamat Lord. Nga naman ta, mura ba comfortable na tang ana ba? Salamat kay Lord, kay buhi pa ko. Salamat Lord. Puro lang salamat, salamat. But we fail to acknowledge the presence of the Holy Spirit, which is may mag-empower sa ato kay kanaman siya ang utabang sa ato para ma-resist nato ang temptation. Because every day we are being tempted. Pag mata pa lang nato sa kabuntagon, usay matintal na ta, tintalon ta nga, ayaw pag-pray kay kapoy ka kulang kag tulog, grabe imong trabaho kagahapon, so okay lang na dili ka mag-pray, total si Lord buutan man. Our God is full of grace and mercy, makasabot man na siya nga kapoy kayo ta. Tagaan pag yung kagrason. That is temptation. And then, musabit ako sa'yo, bitaw kasabot kita sir nga kapoy, kasi sige lang Lord, bawi lang ko niya. Niya atong bawi usahay sa prayer kapag kahapon naman, niyang hagit sa kinabuhi kay sa udtuman. So pildi ta. Kaya wala man ta nakuralan una. That's why, if we want to resist the devil, we have to submit ourselves then to God. First, submit yourselves to God. How? Someone, of course, be acknowledging God. Be acknowledging the power of the Holy Spirit early in the morning. Para every day we will be guided upon. Giyahan kita sa Holy Spirit. Una, di ba? We have to submit ourselves first. We need God. Inabagod yung katapad isuon. We need God. Kinahanglan gyud nato si Lord. Kinahanglan gyud nato si Holy Spirit. Ang kung naa na si Lord sa ato, we can resist the temptation. We can resist the devil. Now, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Flee from evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Yung pa din, flee from evil desires of youth. Flee. Now, kung may magkag-flee, mudagan. Diba? Mabalik sa itong ibasa sa James 4:7. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Dagan, flee. Ang atong i-resist ang yawa mo kalagiw, palayo nato. Pero oftentimes, kita man ang mahadlok sa yawa. Diba no? Kita man ang makulbaan, nabay wak-wak din ha. Nabay kik-kik din ha. Uy, ito ang mga bata, gagmay pa. Never may mention sa ila, baka nangit-ngit, walay suga. Ala, sige, di gani mo to, di gani mo ani din, ay wak-wak din. Ayaw, doon ang mga bata wak-wak. Kaya di matinood ang wak-wak, no? Mga kuan lang man na siya, mga subconscious lang na siya, mga thinking. It's not true. So, flee from evil. Yung pa din mulayo ta sa mga kanang dautan nga mga pangandoy sa pagkabatanon. Now, when we say flee from evil, meaning kita mismo, it is a conscious effort for us to run away. The word flee man is to run away. Udagan jud ta. Nya unsa man ang dapat atong action if we will say run away? Of course, dili ta magpasigig paduding-duding paduol-duol sa mga lugar nga naa diha ang sala. Nako nabasahan nga tawag na siya doon kung tama ni siya nga pagkaingon. If you want to be set free, and if you want to truly resist the work of the devil from you, flee. Dagan. Now, ang siya, if you want to really be set free niya, yung kanang word nga flee, don't go near to the devil's territory. Kasi gusto ta magpalayo, gusto ta i-resist ang buhat sa kaaway, pero kapaduol-duol mang punta. Nakoy friend nga, yan yung pinaka-struggle yun. Hangtod yun. Nag-idaran siya, yun siya nga, ako yung pinaka-struggle, but gusto mo yung kubiyaan ako ni siya nga sala ba? Kani siya nga, bisyo ba ka na yung umiinom, mo sigarilyo. Kabalo siya for a fact, nga dili yun na siya makaayo sa iyang lawas ng manigarilyo umiinom. Pero nga naman yun, nga dili naman yun ko, pero magsige mang gihapon, ako siyang giingnan, gusto ka, nga mawala yun ang bisyo sa imong kinabuhi. Yung siya nga, unsa akong buhaton, bet, yung ko nga, ilisi imong barkada. Kay hangtod imong barkada pala hubog ihapog bisyoso, padayon yung kamaingon ana. Kay it's just like you don't want to do that thing and that you stay on that ground. Di ka gustuhan ang mga butang
nga, pero diha po kagaduol. Muna nga ingon pang sa ka-writer, if you want to be set free totally from the scheme, for the bondage of the enemy, do not set your foot on the devil's territory. Ayog ato siyang teritoryo. Palayo. Kung di ka gusto nga, chismusa, malibakira, niya mapil ka sa chismis sa uban, ayog dool dito sa mga igsoon ni mga walay gibuhat kansang binuhatan sa'yo pa lang sa buntag, istorya ng kinabuhi sa uban. Kaya bisag pa permiro imoto kay para friend-friend lang, para kumusta-kumusta lang, pero eventually kumusta ka sila longer. Makaamot gyud ka di ay ba tinuod na. Di ba nakakita ka, na chismusan na pud ka. That's why, ayaw doon sa teritoryo sa mga tao, nakabalo ka nga dili maayo. Resist, flee away from them. Amen? Ingan pa ang Psalms chapter 1 verse 1. Yung pa din ha. Ingan sa Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Diyan lang kukutob ha. Pero ako lang i-summarize unsa na siyang idea. Bulahan tong tawo nga wala daw galakaw sa kanang unsa na counsel, sulti sa mga dautan o nagabarog sa dalan sa mga makasasala or mulingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Meaning usabot ipasabutan na kanabang diha gyud ka ni duol ba, ni stay gyud ka ba, ni pabilin gyud ka dinha ba. It simply means that these verses that we have to choose our association. Kinsa atong ginakauban. Do not be associated with the ungodly and do not participate on their ungodly ways. Ayaw pag-associate sa mga tao nga kabalo ka, ingon ana ilang binuhatan because eventually, maparihag yung kanila. Kanang giniingon ni Pastor Ding ba, kung na mga butang gani nga dautan nga, dili na to makonquer sa atong kinabuhi. Nya naarata diha kanunay, na kontento lang tagalantaw-lantaw niya, dili to siya gina-conquer. Somehow, that thing will conquer us. Kaya wala man nato na conquer. The same goes with the temptation. Kung sige tag-associate sa ilaha, primero siguro wala taga-appeal. But eventually, tungod kay ilaha na manggong lifestyle, niya diha makagapadul-duol ka, ang next makaparticipate na kasi ilang mga ungodly ways. That's why resist. Do not put yourselves, not even go near to the devil's orchard. Ayaw gyud. Ay mabutang panahon maparihara pud kanila. So sa atong dapat buhaton resist. Nganong gitudloan ta ni Lord ani butanga karon kay usay man gud dita ka bantay ba nga atong mga association ba, atong mga friends, ang atong ginaadtuan, ang atong mga activity. Bisa ka na atong mga activity karon. There was one time atong last week nag-share ang among mentor sa mga banga. Siya karon gyud yung mga panahon, it is a process of sanctification. Gina-sanctify ni Lord ta ba? Ginahinluan ta niya ba? Para mahimo gyud ang glorified body, mahimo tang hingpit ba nga mga anak niya. Yang sanctification process is a long process actually. Taas kini siya nga proseso. Usa ibig siya sanctification pagbalaan na ba? Sige siya nga, usay subtle lang kayo ang ginahimo sa yawa. Nga ma-defile ta. Kabalo ko kasi ginagamit niya ang media. Ginagamit niya ang Facebook. Ginagamit niya ang tanan, mga gadget, para ma-defile ta. Mahugawan ta. Ni-share pa niya nga, yadong ganahan kayo, di mo kaya siya hilig og Facebook. Yadong ganahan nga, ihang pastime ka na mo tanaw gani og boxing or ka na mga sports, para kay Pastor Ding, hilig na siya basketball, mga nanaba. Pero ayaw ka sa tanto ni mong tanaw-tanawan na magod sa Facebook, okay lang kung kana pang game time pa. Kung naman yung mga ads, na yung mga ginapang singit-singit kay mga advertisement, diha na ang problema. Kasi nga mga ads po, kay mga, unsa man po nila ginabutang usahay, maka-defile man sa atuang mata, makahugo man sa atuang mga mata. Muna nga, ang process of sanctification yun is very sensitive issue. Nagitay dapat extra effort nga buhatan na naman, na dapat yun alert, vigilant, dapat kabalugita mo resist. Ato yung putlon, ato yung i-block dayon ang mga butang. Somehow, mo defile, muhugaw sa atuwa. That is number 2. Resist the devil. That is number 2 nga dapat buhaton sa mga Kristohanon para mahimong magmadaugon kayo. Kanunay, kalabi na karong katapusang mga kapanahonan. Last but not the least, standing firm in the faith. Nagyapon sa 1 Peter chapter 5 verse 8, di ba?
sa atong verse, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. NIV version, sa verse 9, resist him, standing firm in the faith. NIV version, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Number 3 points, characteristics sa anak sa Ginoo para mahimong magbadaogon, stand firm in his faith. Dapat magbarug yun ta nga maligon. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 atong basahon. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Yung pa din finally be strong. NIV version please. Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Stand firm in our faith. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Okay? 15. Stand firm then. Kapila gibalik-balik ang word nga stand. If you are careful enough and observant enough. Kapila gibalik-balik, ika-fifth time na ni, o ika-fourth time. Stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place. 15. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Kadi siya mismo nga verse kay, taas-taas naman ni siya walihon, nung atong isa sa belt, kanang breastplate, hindi lang kayo kung mag-12 din ha. Pero ako lang yung count ng word, standing firm in faith. Every day our faith is being tested. Ang atong pagtugin na ginasulayan yun. And we are encouraged this morning that we have to stand firm in our faith. Magbarug yun ta nga ligon. It simply means that to stand strong, we need the power of God to make us strong. We need the indwelling power of the Holy Spirit to help us become strong. Because we are not wrestling against flesh and blood, but against the principalities of the air. Kabalo ba mo? Suya man gud mi ato kagabi para may reaction as family sa katong hacker dahil suya man gud mi. Nami mga ginagmay nga pronouncement, halos naputi mga times gi-provoke po daw mo siya. Pero at the end of the day kagabi sa diha naminaw ko ba na malandog ko sa Ginoo. Why it happening? Ginapikpik ko ni Hani. Giprehan ko niya kagabi nga Lord, di lang ta madisturbo si Hani. Magwali siya ugma, di siya madisturbo sa bayan. Yan nasa natian ko. Pero disturb ko, pero not to the point nga nung sagyud ko. Pero sa mo nakaingon yung bangano gyud naggara gyud ning yawa ba. Pero at the end of the day before ko nag-sleeping ko nga Lord, i-bless ning mga tawhana. Ay kini sila wala man pug ni sila kabalo sa kamatuoran. Gihimo man gud nila nga shortcut ba silang panginabuhi. Panginabuhi at the expense of those who are faithful and truly diligent working hard para manginabuhi. Pero Lord, gusto gid gahapon ko kung kusa ning tawhana Ginoo. Ginoo hikapa siya. Send somebody to tell him or her kung kisa na siya, Lord. Magbago siya. Tungod kay ang tinuod man gyud nga kanang dalangpanan ikaw man gyud ang tanan. Lord, dili ko kabalo kasi ning tawhana, pero Lord, para masitel akong heart iya makatulog ko Ginoo, i-bless ning tawhana. I remain strong. Iko nga Lord, magligon jud ko kay di ko gusto ma-disturb. And then I realize ba nga, kinahanglan gyud tag more power from the Lord. Para mas may mutang vigilant pa more, mas may patang sober the more patang maka-resist sa works sa devil. We need God for us to be strong. Kaya nga man dili katulo, stand strong. Pero sa ito pagbarog ng maligon, kinahanglan nato si Lord. Because our real enemy is not people, is not flesh and blood, but the devil lurking around us and finding a right time for us to be devoured. Naara ang yawa, kabalo ba mo nga bisag dinhi ang yawa na lang galingi-lingi ra? Dili siguro siya makalahutay, dinhi ka naman ang presensya ni Lord. Pero at any time kung di ta careful, atakihon ta niya. Kay karong mga panahon na gyud na gyud ang yawa, ready siya mag-attack. Nya ang pinakasad pag yun. Ang gina-atake sa yawa karon dili isa-isa by family. That's why in conclusion, take note on this. Kaniyang mga pangutana ba?
Why we need to be sober and vigilant? Why we need to resist the devil and be always on guard? Why we need to stand firm in our faith? Why? Because right now, at this very moment, Satan, who is our number one enemy, is trying to invade our territory. Not only to invade our territory, but to destroy our territory. Kung sa man ang atong territory, of course, ang atong sarili, ato aman yung kaugalingon. Gihatag ni Lord, gasa ni Lord. Pero apil sa atong teritoryo, atong pamilya. Kagabalong ko ang yawa, kung ihatang mapildi, mapukan ba? Mapukan po niya ang atong pamilya. Nabasahan ako ni siya nga note, I don't know kung nagihan po mo ani, pero nabasahan ako ni siya sa mga, simo ko basa-basa ka ng mga kinabutang sa reels, kinabutang sa mga commentaries. Nabasahan ako ni siya nga, mapila lang niya, kita ko ako ni siya nga pilog share, para for us to be aware ba? Natanong sa awareness ba? Nga yawag yun, is very serious. That's why we need to be serious as well. What are the signs that our home, our turf, is now slowly invaded by the enemy? What is the signs ba? Unsa ang mga timailhan ba ang atong balay, kita mismo? Atong balay yun, hinay-hinay na ginakit-kit, ginakamang sa kaaway. Now, kinalan kabaluta ani, dapat watchful ta ani, dapat kabaluta unsang pag-address ni ini, para dili gid mapukan ang atong panimalay. What are some signs? Nga siguro naa sa inyong mga panimalay, kinalan nga ato ni siyang himuag pamaagi. Number 1, signs that our turf and our home is now slowly invaded by the enemy. These conditions are manifesting just like this. Number 1, nabasa na ako ni siya. Niya aton siyang buhaton niya sa ato ang counterpart. Number 1, consistent illness. Kanang daga ng sakit gani nga nagbalik-balik. Napa na sa inyo ha? Kung dili sa inyong balay, sa inyong mga clan. Kanang magpuli-puli lang og sakit. Dili ba yang ginugahatag og sakit? Ang gusto ba ni Lord healthy ta all the time. But somehow, hinay-hinay, gina-invade sa yawa ang atong panimalay through this. Increase arguments and disagreements. Ano bang away-away, bingkil-bingkil ba? Gabi sa Kristohano na takanunay, di ta magpasaylog, gamay lang ang issue. Awayon yun, lalison yun. Kaya dapat ikaw yun mo daog. Kana bang ginagmay lang ang issue, pero muda ko siya. Out of proportion, kay lagi na, wala pa sa atong heart ba? Ang willing nga mo pasaylo, willing na lang mo palampas ani, mo dawat ani, for the sake of peace. So kung nagani ang increased arguments and disagreements between couple, between parents to children, or kaya between sa atong clans, mga in-laws, meaning, usa ni ka-indication nga ang kaaway slowly nag-invade sa atong territory. Dapat mag-alarman na taani. Another thing, restless and disturbed children. Kanang mga bata ba nga undisciplined. Atong gitawag sa ilaha nga, stubborn. Minta ba nga lahi mga bata ron, okay, lahi ka niya to, kay kita ka niya to, kung bisita mo, tago to sa kwarto. Pero mga bata karon mapilog entertain. Lahi sila. But actually, it is not about lahi ang generation karon. Nalagyan tayo something ang kakulangon nga dapat ato ang i-deploy sulod sa atong panimalay. Another thing, lack of peace. Of course, walay kalinaw. The Holy Spirit is a Prince of Peace. God is a Prince of Peace. So kung walay kalinaw sa inyong balay niya, pagsulod ninyo na ay weight of heaviness, when you come, ang na bang bugat inyong balay niya, ngit-ngit inyong balay, marabag walay kahayag, walay kalinaw, walay kalipay, simple lang yun na ba nga nag-manifest nga, gina-invade sa yawa nga tong territory. Nami ka nang gihimo before, mga 2 years ago nga, pagsugod yun sa first week of the year, nga tanang mga balay sa primary, tanang balay sa PCCC, gina-anoint yun na ang home. Ginadtuan na, pero ang gina-anoint ang primary. Ginasabuyan siya o ka ng oil, anointing oil, gina-bless. Well, ato na nakat God, dapat ito na siyang ibalik. Kabalo kad ako kanya siya kahimuan kay daghan kay may mga panimalay nga giadtuan. Pagsulod pa lang namo dulom. Nakatsinati mo ana. Nga namo yasudlan sa iyuhang kauban diri sa church nga yes taud-taud sila gasimba pero pag adto niyo sa ilang balay dulom ngit-ngit. That simply means nga hinay-hinay ginakit-kit sa yawang ilang panimalay. Naga-manifest ang kaaway. Yan nakaano ko ani kay yung pati niya unexplainable insomnia kanang dito ka katulog. Siya na mga rason nga nung dili ka katulog pero part na siya nga gahatag restlessness ang kaaway. And last but not least, lingering foul odors. Kanang lain nga baho sulod sa inyong panimalay. So try to examine your home kung naa ba ni siya nga mga manifestation. In so,
You have to do something about it. Kaya dili gusto ang yawa nga magpabilinta na nga kahimtan. Kita mismo, niya lakip ang atong panimalay. Last word from us. Last nga pa mga kanang pagdasig. After hearing this, that we need to be sober and be vigilant. We need to resist the devil. We need to stay firm in our faith. Let us continue to apply the blood of Jesus in our home. Ginasulti ka na over and over ni Pastor Dig. In fact, ako sa may time ang kalimot ko, musalo na siya. Let us always apply the blood of Jesus in our home. Because there is truly power in the blood of Jesus. Muna nga every prayers nga itong ginahimo, gawas nga itong i-acknowledge ang Holy Spirit, ato yung i-apply ang blood ni Jesus. Kay dili makaharong ang kaaway kung na ang blood ni Jesus. Let us rescue our home. Let us rescue our family. Let us rescue our clan, our friends, our church. Let us defeat Satan. Atong buntugon ng yawa. Because we are victors, not victim. We have Jesus in our hearts. And because God is with us, who can be against us? That's why this morning, atong buhaton, magampo ta balik sa Ginoo, Lord. Asa magyuguan nga area kulang. Siguro, Lord, taon-taon ako nagsimba, taon-taon ako ginugaalagad sa imuhan niya. Relax na kay ko ba? Comfortable na kay ta ba? Too familiar na kay ta sa itong pangalagad ba? And too much familiarity is not good. Ato na lang makita ang ato ang anak, ang ato ang bana, ang ato ang panimalay, ang ato makaptangan, ang atong trabaho. Hinahin na nagikit-kit sa kaaway. That's why dapat may mutang vigilant. May mutang sober. Dapat atong i-resist at awan atong sa iliyok sa kaaway. Let us stand on our ground. Let us use our authority in the name of Jesus. Let us apply the blood of the Lamb. Let us partner with the Holy Spirit. Kana sila ito gikinahanglan para magmadaugon ta niya, magmalipayon ta, samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Lord sa atong ginawi. Manindog tang tanan, please.